Ngunit nagulat siya nang makitang nandito na si Namgang Yon, kaya tinanong niya ito kung paano niya nahanap ang lugar. Sagot ni Namgang Yon, kahit na ito ang pinakaliblib na lugar sa Crouching Dragon Estate. Maraming tao ang nagbabantay dito na parang may hindi ko dapat makita. Ngunit sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa lugar na ito, naiintindihan ko na ang kanyang katwiran, isang bodega na natatakpan ng amoy ng dumi at hinuhubog ang sahig kung saan tiyak na natulog ang batang iyon na suot ang kanyang luma at sira-sirang damit. Mukha siyang nakakulong na maliit na demonyo dito sa Crouching Dragon Estate. Siya ay nagpapatuloy upang sabihin kay Mubi na ipapaalam niya ito sa kanyang ama. Habang siya ay tumalikod upang umalis sa eksena, ang sabi niya, dahil ikaw ay alagad ng aking ama, dapat ay walang anumang tsismis na kumalat. Pero sa tingin ko ay hindi na magiging pareho ang relasyon ng Crouching Dragon Estate at ng pamilya ko, para malaman mo, babalik ako kasama ang kuya ko. Hindi masaya si Mubok na nakatayo pa rin sa harap ng bodega. Iniisip niya kung ano ang gagawin ngayong nasira na ang relasyon nila ng kanyang respetadong guro, ang kanyang alagad, kapatid, ngunit sa ngayon ay walang ibang pagpipilian ang ari-arian ng kanyang pamilya kundi ang mamuhay ng may takot sa magiging aksyon ng angkan ng Namgang. Gumagala si Dika sa bayan ng walang anumang sapatos, at napakalaki ng mga bagay na nagbago, at alam ng kanyang mga tauhan kung gaano na siya katagal sa bodega na iyon. Nag-iisip siya ng isang paraan sa labas ng bayan, ngunit nalilito sa lahat ng mga pagbabago sa bayan. Iniisip ni Dika, dapat bang umakyat na lang ako sa bundok at magpahid? Gusto ko lang laminggaling saglit, naliligaw sa isip, na bangga ni Yoka ang isang lalaki. Agad namang humingi ng tawad si Joka sa lalaki at tinanong kung ayos lang siya. Mukhang naiinis ang lalaki at tinawag si Joka na punk, at sinabi rin sa kanya na tingnan kung saan siya pupunta. Tumingin si Gyako sa lalaki at agad na kinilala siya bilang ang mandirigma mula sa Crouching Dragon Estate na nagkulong sa kanya sa bodega 10 taon na ang nakakaraan. Nauutol si Gyako, mag-iingat ako. Pagkatapos ay aalis na ako. Pagkatapos ay hiniling ng warrior kay Yuaka na maghintay na nakita na niya ang kanyang mukha sa isang lugar noon, at ngayon ay kailangan niyang tingnan ang kanyang ID. Natakot si Gyako na baka nalaman na siya, at iniisip kung ano ang gagawin sa lugar. Sinisigawan ng mandirigma si Yuaka, nagtatanong sa kanya na hindi niya narinig noong nagtanong siya. Pagdating niya, pinagsisisihan ni Gyako ang kanyang pagpunta sa bayan upang tuklasin, at sa takot na makulong siya sa bodega, tumakbo siya palayo sa mandirigma, at sumigaw ang mandirigma, "Hey you punk, bumalik ka rito." Habang tumatakbo, sinisikap ni Gyako na alalahanin kung nasaan ang gate, at sinabi rin sa kanyang sarili na hindi niya papayagan ang kanyang sarili na mahuli muli. Sa wakas, nakita ni Joka ang exit gate at nagpatuloy sa pagtakbo patungo doon, habang sa kanyang paghikbi, tatakbo ako sa pinakamalayo na aking makakaya, sa sobrang layo na walang makakahanap sa akin. Hinabol ng warrior si Gyaka, "I've never seen so a disrespectful brat before." Naglakas loob siyang tumakbo mula sa isang nakayukong Dragon Estate swordsman. Sigaw ng mandirigma kay Joka, "Hey you brat! Patay ka kapag nahuli kita." Lumingon si Gyako at nakitang mabilis ang lalaki at mahuhuli siya sa ganitong bilis at kalagkarin muli sa harap ng unang ina, na ikinasindak niya. Sigaw ng warrior mula sa likod ng huling babala na bata. Habang tumatakbo si Gyako patungo sa gate, iniisip niya sa sarili, hindi ko na gustong bumalik sa bodega na iyon. Magsasara na ang gate, ngunit sa tingin ni Yuaka ay makakatakas siya sa tamang oras at makakalusot. Naabutan ng warrior si Gyaka at sinabing, "Hoy, brat, naisip mo ba talagang makakatakas ka sa akin?" Gumagamit si Gyako ng martial art para magmanyobra at bumulusok patungo sa gate. Lalong nagalit ang mandirigma kaya nakatakas si Hyuka sa kanyang pagkakahawak at hindi niya napansin na halos nasa ilalim na siya ng mabibigat na tarangkahan, at sumigaw, "Paano ka gumamit ng gayong maliit na pandaraya nang malapit na siyang matamaan ng tarangkahan?" Siya, tumangala at sumigaw, ngunit nagulat siya nang makitang sumugod si Gyako at tinawakan ang gate sa lugar, iniligtas ang mandirigma, at tinanong siya kung ayos lang siya at hindi nasaktan sa anumang paraan. Sinabi ng warrior kay Gyako na ayos lang siya at namangha siya sa lakas ng Yuaka dahil hawak ni Yuako ang gate gamit ang isang kamay lang, parang wala lang. Gumaan ang pakiramdam ni Joka na hindi nasaktan ang mandirigma, at sinabi sa mandirigma na ayaw lang niyang mahuli. Ang mandirigma ay nauutol,
Hulihin ka, sino ako? Siyempre hindi, nakasunod lang ako sa likod mo. Si Joka ay hinalinhan at lumabas. Kaya nagtatanong siya, talagang, hindi mo ako sinusubukang mahuli. Sumagot ang warrior, siyempre hindi. Pagkatapos ay masayang iniligtas ni Joka ang mandirigma at sinabing, siya yata ay nagkamali ako. Nagpaalam siya, bumabati at tumakbo paalis. Gulat na gulat pa rin ang warrior sa nangyari at iniisip kung panaginip lang ba ang lahat. Sabi ng mandirigma, may kasabihan sa ganghu, huwag maliitin ang mga bata, babae at matatanda. Mukhang totoo ang kasabihang iyon. Sa kabundukan, gumagala si Gyaka ng Cinterfood dahil wala siyang makain buong araw na walang ideya kung paano kukuha ng pagkain. May nakita siyang kabute at sa tingin niya ay makakain ito dahil maganda ang kulay ng kabute kaya kinain niya ito. Gabi na at hindi na makatayo ng maayos si Gyaka sa kanyang dalawang paa. Nagsisimula siyang magsuka at makaramdam ng sobrang sakit mula sa kanyang tiyan, nalilito si Gyaka sa nangyayari sa kanya. Sa puntong ito, hindi na siya makakita ng isang malinaw na landas, at ang kalsada ay nagsimulang magmukhang mas at mas umaalog. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo, at sinusubukan pa rin ni Gyaka na humanap ng matutuluyan, ngunit sa lahat ng nangyayari sa kanya, nag-aalala siya dahil mas lalo itong mahihirapang makakita sa dilim habang papadilim ang araw, at iniisip kung ano, gagawin niya kung may lumitaw na hayop sa bundok. Nahihilo at bumagsak sa lupa si Gyaka dahil hindi na makagalaw ang kanyang katawan. Sinisikap niyang huwag matulog doon, ngunit hindi niya mapigilan. Kinaumagahan, habang hinimete si Gyaka dahil sa pagkalason sa kabute, nakita siya ng dalawang lalaki na halos patay na sa kalsada at pinag-iisipan kung aalis sila doon para sa patay na si Opus o iligtas ang kanyang buhay. Sa kalaunan, nagpasya silang kunin siya, dahil unang beses nilang makatagpo ang isang taong mas masahol pa sa kanila. Ang isa sa kanila ay nag-iisip na ito ay isang mahusay na pagpipilian, dahil ang lahat ng ito ay mabuting kalooban, at ang pagbabahagi ng ilang pagkain sa kanya ay hindi talaga mabangkarot. At sa kanyang obserbasyon, parang nakiusap ang bata kanina sa panaginip ng Gyakas, nakakita siya ng kakaibang espiritu at sigaw, diwata. Sinabihan siya ng espiritu na huminto sa pagtawa ng walang kaparirikan. Nagising si Gyako at natagpuan ang sarili sa isang kakaibang lugar. Laking gulat ng lalaki na si Gyako ay ganap na maayos at nagsasalita pa sa kanyang pagtulog, dahil nang iligtas siya ay kalahating patay. Kaya tinanong siya ng lalaki, ikaw, nasaan ka? Gumagala sa paligid. Bakit ka natagpuang gumuho sa mga kalsada sa bundok? Kung hindi dahil sa amin, nasa tiyan ka na ng mga hayop sa bundok na iyon. Joka salamat sa lalaki, ngunit nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi ng lalaki kay Gyako na siya ay nasa bundok ng Wufeng Hideout, at ang kanyang sarili at ang iba pang mga lalaki ay naruroon bilang mga bandido. Dapat mong masabi na kahit papaano ay humingi ng tawad si Joka sa isa sa kanila ay nagpapatuloy na sabihin kay Gyaka na lahat ng anim sa kanila ay brothers-in-laws, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pangalawa. Ang iba ay nagpapatuloy at nagpakilala. Ang mga makabayan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Pang Yuncho at sinabi kay Gyako na mula nang iligtas ng Panginoon ang kanyang buhay, kailangan niyang bayaran sila ng paunti-unti mula ngayon. Nalilito si Gyako kung paano siya magbabayad dahil wala siyang pera o paraan upang magbayad. Hunan sabihin sa iyo, idiot. Hindi ko alam kung nagmamakaawa ka sa labas ng mundo, ngunit dito, kailangan mong take time na matuto at magtrabaho ng iba upang mabayaran sila. Kahit hayop daw ay gumaganti sa iyong biyaya. Kung ililigtas mo ang kanilang buhay, hindi ka maaaring maging mas mababa kaysa sa mga hayop. Ang isa sa mga bandits ay nagtanong sa tao kung bakit niya hinihimok si Gyako. Pagkatapos ay sinabi sa tao na ito ay sapat na, at ang batang lalaki ay nagkamalay lamang, at nag-alok kay Gyaka ng isang piraso ng tinapay. Ngayon ay dapat na gutom ka. Punan mo ang iyong gutom. Sa unang ito ay nag-aalangan na tumanggi si Gyaka sa tinapay. Hindi, magaling ako. Hindi naman ako nagugutom. Sinabi ng tao kay Gyaka na nagsisinungaling siya dahil tumutunog ang kanyang tiyan kahit na natutulog siya. Sabi ni Gyako, tama, pero wala siyang pera. Pinakain siya ni Yunon, tinitiyak sa kanya na walang kukuha ng pera mula sa kanya. Si Joka, nag-aalangan pa ring tumanggi, iginiit na wala talaga siyang maibibigay sa kanila. Nagsisimulang magtaka kung bakit si Gyaka ay nagsasalita ng kanyang clumsy bilang isang bata,
kahit na siya ay mukhang mga 15 o 16. Kaya tinanong niya ang pangalawa kung sa tingin niya ay talagang tulala si Yuka. Ang pangalawa ay tinitiyak sa kanya na kahit na iyon ang kaso, pagkatapos ay maaari lamang nilang bigyan si Gyako ng ilang mga gawaing pang-side. Tumugon si Hyunam, ngunit pagkatapos ng hindi kinakailangang ibigay sa kanya ang trabaho at hindi niya ito ginagawa ng maayos, kung gayon maaari rin kaming maging isang gutom mamaya ang pangalawang trapways. Mukhang mabait siyang bata, kaya sa tingin ko gagawin niya ng maayos ang trabaho niya. Hindi sumasang-ayon si Fumam at sinabing hindi napapansin ng bata ang pinagmumulan ng pagkain para sa kanyang sarili, at ang bata ay tulala lamang. At ang mga nakasanayan na Alamos ay may ugali na maghapong maglaro, kaya hindi sila mahilig magtrabaho, at hindi ito maiiwasan. Pinulot niya si Yuka at hinayla siya palabas saglit. Sabihin, eto na naman siya. Tao ka naman, dahil ginagawa mo pa rin, turuan mo siya ng maayos. Habang sumisigaw si Joka, bakit? Anong ginagawa mo teka, bitawan mo ako. Hinahampas ng tao si Yuka sa lupa. Gyako natakot para sa kanyang buhay, begs iligtas ako. Wala talaga ako. Tinanong ni Hyunam si Yuka kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi sa kanya na hindi niya ito papatayin, at napagtanto na malamang nasanay na si Gyako na mabugbog, at tinanong si Yuka kung paano niya planong maghanap ng mga ligaw na gulay. Sa kanyang kalagayan, si Gyak ay nalilito, dahil ito ang kanyang unang narinig na ligaw na gulay, at nagtatanong kung bakit niya ito kakailanganin. Sumagot si Hyunam, anong ibig mong sabihin? Bakit mapipigilan ka nitong maging pagkain para sa hayop? Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol sa gutom kung sasama ka sa amin, ngunit sabi ni Yuka hindi mo iniisip na siya ay pinutol upang maging isang bandit, at ang isang tulad niya ay hindi maaaring maging isang bandit. Tao ba siya? Anong kalokohan yan? Ipinagpatuloy ni Gyako na sabihin sa tao na wala siyang lakas at wala kang anumang bagay na mahusay siya. Sigaw ni Hyunam sa kanya, I've never seen such a frustrating brat before. Tatanggihan mo ba ang pamumuhay na sinusubukan kong ituro sa iyong lahat dahil natatakot ka? Itinaas ni Hyunam ang kanyang boses maging si Hydra habang pumutok kay Yuka. Sa mundong ito, may dalawang uri ng tao, ang kumukuha sa iba at ang patuloy na nawawala ng mga bagay. Aling panig ang gusto mong maging? Tanong ni Joka, ano ang ibig mong sabihin? Lalong sumigaw si Hyunam, tinatanong ko kung gusto mo pang mabuhay sa gutom na ganito. Gusto mo ba talagang ipagpatuloy ang buhay na tinatawag na retarded life na may mga taong hindi ka pinapansin? Tumigil sandali si Joka at dahan daw ang sinabing, hindi, ayoko niyan. Ayoko nang hindi pinapansin. Naiinis si Joka habang patuloy siyang nagsasalita. Ayokong may mawala kahit kanino. Kung papipiliin ako, mas gugustuhin kong maging isang taong kumukuha sa iba kaysa sa taong laging nawawalan ng mga bagay. Si Fumina ay nasa sabik na makita ang Yuka na nagpaputok at sinabing, mabuti, ang pag-iisip na iyon ay sapat na. Tumingin ka sa likod mo mula sa unang taluktok sa kaliwa doon. Ang ikalimang taluktok dito sa harap ay bahagi ng ating lupain na malawak, hindi ba sagot ni Joka? Oo. Ang tao ay nagpatuloy upang sabihin kay Joka na sila ang mga pinuno ng bundok Wufeng, at walang sinuman sa buong bundok. Maaaring hindi sila pansinin ni Wufeng. At sinabi kay Yuka na kung magiging bahagi siya ng kanilang pamilya, magiging pinuno rin siya. Tanong ni Hyunam kay Joka, anong sabi mo? Mukhang cool, tama. Sumagot si Joka, oo. Sigaw ni Hyunam, ha, alam kong gusto mo ito. Ikaw na ngayon ang ikapitong kapatid ng Wufeng Mountain, ano pangalan mo? Sagot ni Joka, ang pangalan ko ay Joka. Sagot ni Hyunam, Joka, ha. Magandang pangalan yan. May isang bagay na dapat mong tandaan bago sumali sa aming pamilya. Makinig ng mabuti at isaulo ito. Huminga ng malalim si Hyunam at sumigaw sa mga bundok, fuck ya or the beast. Tumingin siya kay Yuka at tinawag siyang bunso, hinihiling na sabihin din niya ang mga salita. Kaya ang sigaw ni Joka ang pinakamaganda sa sandaling iyon, na-excite si Joka for the first time in his life. Ang stepper na palaging nagmumura sa kanya at sa kanyang mga kapatid na walang pakialam, pati na rin ang malaimpyernong bodega na dinaanan nilang lahat sa kanyang ulo. Parang may kung ano sa puso niya na pumuputok ang tumigas niya habang pira-piraso itong nahulog mula sa puso niya. Para siyang tinamaan ng kidlat mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan. Sa kanyang mga paa,
Ang bagong pananabik na ito sa buhay ang gumising sa natutulog na Nine Heavens. Kai at Joka sumisigaw sa tuktok ng kanyang boses, puno ng kaguluhan at buhay, "Fuck yeah, kami ang pinakamahusay na." Isang sigaw na parang pinakawalan niya ang lahat ng nakatambak sa loob niya na naghati sa ulap at fog at umalangaw-ngaw ang buong bundok Ufeng. Ito ay parang tanda ng isang bagong simula sa buhay ni Yon Joka. Tuwang-tuwa si Hyunam na binigyan niya ng layunin si Jia, at sinabi sa kanya, "Ikaw ay isang makulit na lalaki, ngunit ang iyong boses ay mahusay. Nakakahiya kung bibigyan ka lang ng mga gawaing bahay, kaya ipapasa ko sa iyo ang martial arts ko, at may pagkakataon ako." Masayang tinanggap ni Joka at Hyunam. Sinabi sa kanya na kailangan muna niyang matutunan kung paano maglibot sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagsunod sa ika-6 na panganay, at sinabihan si Joka na gawin man lang ng maayos ang mga gawain, kung isa sa alang-alang na ang kanyang katawan ay mahina pa rin ngayon. Sumagot si Joka, "Oo. Hangnam, ibibigay ko ang lahat." Hanga si Hyunam na tinawag siya ni Joka sa kanyang pangalan sa halip na Sir, at pinuri siya sa kanyang mabilis na adaptasyon, "Salamat po." Si Hyunam, si Jack Ha ang sumagot ng ganito.